Okay, magandang morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga. Tayo po ngayon ay nasa day 100 ng ating reading plan na matatagpuan po sa awit 91, Psalm 91, April 10. So day 100 na po tayo. So Psalm 91 at marami sa atin halos kabisado to ang Psalm 91. Tignan po natin ito, Psalm 91. Nung aking ito ay pinag-aaralan, ano ang kaugnayan nito sa paparating na Messiah, tagapagligtas. So sabi ko nga, nung aking itong tinitignan, Psalm 91, ano ang kaugnayan nito sa paparating na Messiah o yung foreshadowing of Jesus Christ. Kasi nga, kanino pertain itong sinasabing Almighty o Most High, na siyang o Lord na nababanggit doon, na siyang refuge and fortress. Basahin natin ang Psalm 91 at atin itong sabihin ang mga salita ito ng ating Panginoong Diyos sa ating sariling buhay. Okay, para bang i-personalize natin ito. At itong ang binasa ko rin noon, parang March 30, nung Sunday na ako ay nag-preach. At angkinin natin itong Psalm 91. So sabi rin sa Psalm 91, King James Version, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Okay, dito umpisa natin yung personalization. Surely He shall deliver me from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Psalm 91 to 1 to 3. Sabi sa verse 4, He shall cover me with His feathers, and under His wings I shall take refuge. His truth shall be my shield and buckler. I shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall, 1,000 may fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Only with my eyes shall I look, and see the reward of the wicked. Because I have made the Lord, who is my refuge, even the Most High my dwelling place. No evil shall befall me, nor shall any plague come near my dwelling. For He shall give His angel charge over me, to keep me in all my ways. In their hands they shall bear me up, lest I dash my foot against a stone. I shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. I shall trample underfoot, because I have set my love upon Him. Therefore He will deliver me. He will set me on high, because I have known His name. I shall call upon Him, and He will answer me. He will be with me in trouble. He will deliver me and honor me. With long life, He will satisfy me and show me His salvation. Ganda po, pag ito ay ating personalize at sinabi sa ating mga buhay. So, Psalm 91 ay marami ang, katulad ko nga, na ini-interpret ito bilang isang foreshadowing of Jesus Christ. Kasi nga po, dito ay binibigyang diin, yung tema o yung theme ng divine protection. Ganun din yung pagtitiwala sa Diyos, at pati yung deliverance, yung paglaya mula sa panganib. Ito yung mga elemento na kung saan sumasalamin ang buhay at turo ni Jesucristo. Kaya pwede natin sabihin, for me, pwede ko sabihin na ito ay foreshadowing of Jesus Christ. But the problem is, marami rin naman ang nagsasabi na hindi raw ito messianic at all. Itong Psalm 91.
Kasi po, wala raw itong immediate connection with Jesus, itong Psalm 91. Now, para tayo maka-arrive sa sinasabi nating foreshadowing, kailangan natin magkaroon ng interpretive consideration, no? Ito po ay ginagawa upang patunayan ang isang pag-aaral ng salita ng Diyos. So, para makita natin kung ito ay tunay na foreshadowing ni Jesus, tingnan natin sa Christological interpretation, yung pag-aaral sa Diyos, kay Kristo. Ito po ay interpretation dito sa Psalm 91. Ito nga ay isang foreshadowing of Jesus, kasi nga po kung titignan natin yung tema kanina pinag-usapan natin, at ito ay nagsasalamin, no, sumasalamin sa imahe at buhay at ministeryo ni Jesus, no? Paano natin makikita? Mamaya po isa-isahin natin. At kung titignan pa natin yung isa pang consideration, yung tinatawag na typological hermeneutics, itong approach na ito ay kumikilala ng awit na ito, yung Psalm 91 ito, isang uri, no, o shadow of Jesus. No, bakit? Ito nga ay kung titignan natin sa mas malawak na tema at imagery na sinasabi, makikita natin dito nagkaroon ng ultimate fulfillment ng lahat ng ating binasang ito patungo kay Jesus, na siyang naging katuparan at naging dahilan, no, para sabihin natin na ito talaga isang anino ng paparating na Messiah. So ano yung mga connection na pwede nating makita? Number one, ito po ay pwede natin makita dito sa verses 91, chapter 91, 1 to 2, yung sinasabing refuge and shelter, no? Dito ay pinapakita at makikita natin si Jesus na siyang tunay na kandungan at silungan sa bawat mananampalataya na tumanggap at naniniwala sa Kanya. Okay? Kaya nga kung babasahin natin yung John 14, 2-3, anong sabi doon ni Jesus? Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Kaya kung pwede natin sabihin na ito ay tunay na isang foreshadowing of Jesus, kasi siya yung kandungan at silungan. At sabi naman po sa Psalm 91, 3-6, makikita natin doon yung protection from danger, no? Ito ay nilalarawan kung paano ang ating Panginoong Yesus ay siyang protector natin mula sa mga panganib, no? At ito ay isa sa mga sumasalamin sa turo ni Jesus tungkol sa pangangalaga at protection ng Diyos. Tingnan natin sa Matthew 6:25-34, makikita po natin yun. Ang sabi sa superscript ng verses na yun, do not worry. At sabi sa verse 26, look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? So yun nga, hindi lang protection sa panganib, kundi siya ay provider. Kaya nga po wala tayong dapat ika-worry, because ang ating Panginoong Diyos ang ating protection. Now, may binabanggit na anghel po doon sa verses 11-12, no? May binanggit na angelic protection. At yun nga po, saan natin ito makikita, na ito ay na-experience ni Jesus, kung saan ang mga angel ay nagministeryo po sa Kanya. Okay? Sa Matthew 4:11, no? Sa chapter ng Matthew 4, na kung saan si Jesus ay tinempt ng devil. At makikita po natin sa verse 11 na kung paano, sabi roon din, the devil left him and angels came and attended him. No? So, ang totoo, ito nga yung binanggit ng devil no, nung tinatempt si Jesus, narito sa Psalm 91. At yun nga po, hindi rin nagtagumpay ang devil sa kanyang pagtempt kay Jesus. Dahil ang sagot ni Jesus ay puro salita rin niya, no, patungkol sa kanyang mga salita. At doon po sa Psalm 91 verse 5, may nakita tayo ron, nabasa tayong terror by night, no? Ito ay pagpapaalala, no, ng karanasan ni Kristo. Saan? Sa Garden of Gethsemane, doon sa Mount Olive, na kung saan siya ay nakaranas ng matinding
spiritual struggle nung siya ay nanalangin para sa kanyang ama. Na sana yung sabi niya, yung cup na ito ay lumagpas sa kanya. No? Paano natin nasabing ito ay isang terror by night? Kasi nga, no, dito sa Luke 22 ng chapter 22 ng Luke, ay si Jesus ay habang siya ay nagdarasal doon, biglang dumating din ang mga anghel at siya ay pinalakas, no? Binigyan siya ng strength upang yung takot, hindi takot dahil tawag dito, hindi takot dahil yung kanyang haharapin, kundi yung pain and suffering, no, na kanyang haharapin sa mga darating na oras. At panglima, pwede natin sabihin yung God's presence na Psalm 91 verses 1 and 9, kung saan dito nagre-reflect yung pangako ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga believers, no, sa kanyang mga tao na nagmamahal sa kanya, ng kanyang presensya ay laging naroon. Sa natin makikita sa Great Commission in Matthew 28:20, no, ang sabi niya, surely I am with you always to the very end of the age. At doon din sa si John 14, ang sabi niya ron, yung kanang banal na espiritu ay darating, no, at siya ang magtuturo ng katotohanan. At sabi niya ay andi dito yung dating na banal na espiritu upang sila ay samahan magpakailan paman. So makikita natin merong connection. May connection kasi nga Jesus is the ultimate refuge, at siya rin yung kanyang mga experiences ang nagbibigay ng fulfillment ng theme ng Psalm, at ganoon din yung kanyang mga experiences about protection, about struggle, and God's presence. So itong Psalm 91 na ito ay isang nagpapakita sa atin, nagpapaunawa sa atin ng mayamang pangunawa kung saan binibigyan din ang connection nito kay Yesu Kristo sa kanyang foreshadowing, sa kanyang paparating bilang isang Messiah, isang tagapagligtas. At yun nga po, napakalawak ng narrative, no, ng Psalm 91 na ito patungkol sa kanyang salvation. So pwede nating sabihin, no, na talagang Psalm 91 is about the foreshadowing of Jesus, yung kanyang protection, yung kanyang guidance, yung ating pagtitiwala sa kanya, at higit sa lahat yung katuparan nung narrative na iyon sa Psalm 91. So ang dalangin ko mga kapatid, no, na ang Psalm 91 na ito ay talagang isa puso natin, at talagang maging sentral natin, especially, no, sa mga takot at pangamba na maaring dumating sa atin, at makita natin ang tagumpay ng kanyang kaligtasan. So isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, at patuloy na nanalangin na ang Panginoong Diyos ang ating refuge, yung ating kanlungan, yung ating tinatawag na silungan, no? At patuloy na tayo tumakbo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, tunay Panginoon, wala kaming ibang tatakbuhan sa lahat ng panahon. Kung kami man ay natatakot, kung kami man, Panginoon, ay may pangamba, kung kami man, Panginoon, may mga problema, even, Panginoon, sa mga kasiyahan namin, sa aming mga tagumpay, makita mo kami, Panginoon, nasa iyong banal na harapan. Dahil ikaw ang Diyos ng lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na handang palaging nariyan sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Especially, Lord, kung may mga spiritual kaming battle na inaharap, makita mo na ang bawat anak mo ay magtatagumpay dahil dito sa Psalm 91 na ito na ibinigay mo sa amin. Kaya, Panginoong Yesus, marami pong salamat dahil ikaw ang naging katuparan ng isang paparating na tagapagligtas. At tatong dumating ka na, Lord. Ikaw nga ang naging katuparan nito, at patuloy, Panginoon,
na magiging tagapagligtas ng mga anak mo sa bawat sandali ng aming mga buhay. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito at patuloy na samahan mo kami. Patuloy, Panginoon, sa presensya mo ay kami ay kakanlong at patuloy na aasa na ang tagapagtanggol ay laging nariyan upang kami ay iangat sa aming mga takot, mga pangamba, sa mga problema at suliranin na aming hinaharap. Maraming pong salamat aming Diyos, tunay Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, tinataas namin Panginoon na aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan at magdaraos pa. Lord, mahaba at masaganang buhay, ang patuloy mong ipagkaloob sa kanila, especially Lord, ang iyong presence. At sa mga nagdaos ng kanilang mga anniversary, Lord, patuloy ng pagsama mo sa kanila, ang maging tagumpay ng kanilang pagsasama. At sa mga kapatid namin nasa panig ng karamdaman, ang iyong kagalingan, ang patuloy mong ipadama, O God, at ang iyong provision, ang iyong ipagkaloob. Maraming pong salamat, O Lord. Patuloy namin tinatas ang iyong bansa, ang buong mundo, Panginoon, ang kapayapaan ay tunay na maghari sa bawat isa sa amin. Indeed, O Lord, we love you and thank you for loving us first. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, mga kapatid, iniimbitahan ko kayo sa huling chapter ng ating pinag-uusapan tuwing Webes ng gabi, 7:30 po, patungkol sa intentionality o intentional na libro ni Brandon Guindon, na kung saan ang bawat isa ay inihikayat, especially yung mga disciple makers, hinikayat na maging intention at binibigyan ng mga principle paano maging intentional, maging relational sa paggawa ng mga disipulo, at maging sila rin naman ay maging ganun din, disciple maker din pagdating ng araw. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat.